Yun, okay. Kita niyo na mga kapatid, Psalms 107. At magbasa po tayo. Verse number 1 hanggang verse number 7. Okay? We are going to read the word of God responsibly. O give thanks unto the Lord, for His good, His mercy endureth forever. And gather them out of the lands, from the east, from the west, from the north, and from the south. Hungry and thirsty, their soul fainteth in them. Verse number 7, had po tayo, He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. We have blessed us, encouraged us, dear Father. Yung salita po ninyo ay maunawaan po namin, manahan sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, upang kami tumibay, tumatag ang aming pananampalataya, at pumirang mga kapatiran na kung saan may mga problema, nag-worry sa buhay, nag-alala. I pray, dear Father, na kayo po ang tumugon sa pamamagitan po ng inyong salita. Lahat na ito aking dinadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, sa amin Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. So ito pong mensahe na ito, we are going to discuss the whole chapter po ng Psalms 107. Papasadahan po natin ito. Meron po itong 43 verses. Kaya mag-i-scroll po tayo from verse 1 hanggang pababa po ito. At ang pamagat po nito is all about different areas of life. Itong chapter na ito makita po natin yung different areas ng buhay ng isang tao. Although ang tinutukoy po dito, ang sabi po dyan, He gathered them out of the lands from the east, from the west, from the north, and from the south. Tinutukoy po ito sa bansang Israel. Wala pong bansa na kung saan na-disperse po sila noong 70 AD dahil may hula po sa kanila. May hula. Akalain nyo, nung lumusob si General Titus Flavius Marcellinus noong 70 AD, ang instruction niya sa mga kawal, huwag sirain ang templo. Ngunit nung ang Panginoon natin, siya po ay pasan-pasa po niya ang cross, umiiyak po yung mga nanay, umiiyak po yung mga tao. At sabi pa niya, huwag niyo akong iyakan. Iyakan ninyo ang inyong mga anak. At sabi niya, ang nakita niyong templong ito, wala kahit isang bato ang makatayo rito. Not one single stone shall be found here. Masisira po ang templong ito. Yung edifice ng templo kung saan noong panahon po ni Haring Solomon, nagpagawa siya ng kanyang bahay, palasyo, para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang dami naman kasi niya minamahal Ang mahal niya 300 na asawa. Ang bihira, no? 700 naman yung misis, yung kabit. Kaya napagawa siya for 11 years. Pero yung templo, pinagawa niya 7 years. Okay? Ito na ngayon. Nung linusob na yon, yung bansang Israel, nasa isip ng mga sundalo na yung templo na yon, may mga ginto po yan para tumibay po yan yung bato. Kasi wala pa namang siminto noon na mamasahin mo Yung bato po yan, kinakat po yung bato para ang nasa isip ng mga sundalo, para tumibay ka mo yung ang ginawang siminto, nasa isip nila, ginawang siminto, ginto, pandikit. Ayos Plastering, ginto. Kaya ang ginawa ng mga sundalo, nung dumating po sila doon sa templo, ang instruction po ni General Titus, huwag ninyong sirain ang templo.
hindi sinunod ng kanyang mga sundalo dahil ang nasa isip ng sundalo, makakuha ako ng ginto. Binakbak po nila yan, stone upon stone, at yun ay pinaghuhulog po nila yan. Wala pong natira kahit isa at wala silang nakitang ginto. Wala. Yung alam yung haka-haka ba? Nagbaka sakali. Parang kami nung araw, nangisda kami doon sa palaisdaan ni Manoling Murato. Yung isda ni Manoling Murato, siyempre, ano yan eh. Alam mo yung, yung manokan? Manok. Pagkatapos sa manok, dudumi po yan. Pagkahulog ng dumi, tubig. Nandoon yung isda, ang lalaki. Yung hita, kasi laki ng binti yata ng tao. May binti ng bata. Ganon. May balahibo na yung hito eh. Pag naghuli ka ng hito, pakakala mo, ahas na eh. Nangisda kami doon ng tilapia. Isda. Umabot na ng alas 10, wala pa ring huli. Alas 11, wala pa ring huli. Mag alas 12 na, wala kaming nahuli. Nagbaka sakali kami manghuli. Walang nahuli. Dumating yung katiwala. Oh, may nahuli na ba kayo? Kasi 8, 9, 10, 11, 12. 4 na oras walang nahuli kahit man lang ayungin o kaya yung tawag doon, ayungin o kaya palaka malang mahuli doon. Wala. Magtanghalian na kami. Alam mo, sabi nung katiwala, meron lang lambat dyan. Itinapon yung lambat. Isang tapon lang. Pagkahatak, pambira, ang dami palang isda nandoon sa ilalim. Yung akala namin, makahuli kami. Akala din namin, walang isda. Yung pala, ang dami palang isda. Itong nangyari dito sa mga sundalo, akala nila ni ginto, kaya sinira po nila yan hanggat nasira yung templo. Kaya ngayon nga, gusto nilang ibalik yung templo, hindi pa nila mabalik-balik yan. 1993, kompleto na po yung mga materials. Ibig sabihin, nandyan na po yung mga materials na yan. Ready na po yan, gagawin nilang templo at yan ay mabubuo nila. Kaya nilang gawin yan sa loob ng 1 buwan. Because all the materials was there, it's already there. Mga precast po yan, mabubuo po yan. Kaya ito mga patida, different areas. Kaya yung Israelita ngayon, kita nyo ha, may gira dyan. Nabanggit ko na sa kanyo, nung una, October 7, lumusob yung mga Hamas. 5,000 missile. Ang nasa isip ko, isang missile makapatay na isang tao. Pero sa 5,000, ang napatay lang kaagad, 150. Sayang yung, wala namang missile na 1,000 piso lang eh. Wala eh. Ang bala ngayon natin, is yung 45? Oh. Magkano isang bala ng 45 ngayon? Ha? 38? Ba? Ginamit mo 45, ang bala 38. Okay yan. Yung halaga ng bala. O, di ba? So, kung mag-practice ka ng firing, babaril ka, ang tunog ng bala mo, hindi, bang! Hindi. Bigas! Bambihira, no? Bigas! Sa bambihira. Dahil putok mo, bigas yun. Nagsasayang ka ng pera. Okay? Kaya dito, nilagay dyan, sa verse number 3, and gather them out of the lands from the east, from the west, from the north and south. Bumalik po sila doon. Bumalik po yung Israelita doon sa bansang yon. Si General Allenby, humarap siya sa US Congress. Binasahan niya ng Genesis chapter 12. Sabi niya, ito po yung homeland ng Israel. Yan po yan. Kaya nagkaroon dyan ng nahati po yan, bibigyan yung kapiranggot, ibigay naman yung kapiranggot. Ngayon, ayaw pala ng isa, ayaw din ng isa, kaya nag-aaway. Kung yun nga sila magkakapatid nag-aaway, totoo naman dito sa atin. Kita mo yung, di ba, sa social media, mag-asawa, pinatay ba yun? Tang, binaril lang, di ba? Sa Victory Liner, ang suspect anak. Social media lang naman yun. Pero ang iniisip ko,
Kung yung anak kayang ipapatay yung nanay, yung anak kayang mapatay yung tatay, at ganun din naman yung tatay kayang ipapatay yung kanyang anak. Di ba? Pag galit kayo mga nanay sa anak ninyo, saan maliit ka pa, pinatay na kita. Oh, di ba? Minsan, binabanggit niya minsan eh. Mga nanay. Ito mga kapatid, ang sabi po dyan, they wandered in the wilderness. In the solitary way, they found no city to dwell in. So, unang area ng buhay, in the area of wilderness. Anong makikita nyo sa ilang na puok? Wala kang makikita kundi buhangin. Wala kang makikita kundi buhangin uli. Wala kang makikita puno doon. Wilderness po yan. Meron kang makikita doon ahas, scorpion. Sa wilderness, wala kang makitang isda doon. Wala kang makita mga hayop doon, kundi mababangis na mga hayop. Yun po yan. Dumarating sa buhay po natin, mga kapatid, that our life is in the area of wilderness. Para bang wala ka nang makikita, kundi ang init na lang. Wala ka nang makikitang pag-asa sa buhay mo. Ito po yung nangyayari sa tawag doon, sumulat ng Psalms na ito. At sabi po dyan, in a solitary way. Pag ikaw ay nasa wilderness, solitary way po yan. Ano sabi dyan? They found no city to dwell in. Wala kang makita. Nung ano tawag doon? Yung Pampanga, nung pumutok yung Pinatubo. After that, alam nyo, makita lang nung pumunta ko dyan, makita mo lang yung cross. Yung mga bahay wala na. Alam nyo, mura ang sasakyan nung panahon na yun. 10,000 lang. Mga bagong sasakyan, Mercedes-Benz. Bago pa lang naman yung yung labas na 2,000 yata na Mercedes-Benz nung araw. Mga bago, binibinta 10,000. Kaso lang magdala ka ng magnet. Hahanapin mo kasi kung saan banda yun eh. Sabi na may-ari, dito yata yung bahay namin eh. Sipin mo, mamagnetin mo pa, huhukayin mo yan. Ganun po ang nangyayari. Pagpunta namin doon, my goodness, ang hangin, wala kang makitang kahoy. Wala ka na halos makitang bahay. Pagka humangin yan, grabe yung alikabok. Kaya pala Middle East, may mga talukbong pala sila. Para pagka humangin man, yun ang gagawin mo. Okay? So ito po yan mga kapatid. Ano pa makita natin sa wilderness? Hungry. Ang sabi po dyan, hungry and thirsty. Hahanap ka ng prutas, wala kang makuha. Hahanap ka ng gulay, wala kang makita. Hahanap ka ng tubig, sinauhaw ka, wala kang mainom. Dumarating sa buhay natin, nagugutom tayo. Dumarating sa buhay natin, wala ho tayong mainom. Yun po yung area ng buhay natin. Na walang-wala ka, wala kang madukot sa busa mo, wala kang makita na pag-asa sa paligid mo kasi wala kang malalapitan. Dumarating po sa buhay natin yan. Wilderness. Walang-wala. Nagugutom ka. Minsan sa buhay natin ganon. Kaso wala nakalimutan natin ng Panginoon pala natin. He is the living bread. At yung Panginoon natin, not only living bread, He is the living water. At yun po yung nakalimutan ng karamihang mga Kristiyano. Kaya dito sabi po yan sa verse number 6, then they cried unto the Lord their God. Bakit nagugutom sila? Nauuhaw sila? Wala na silang, ibig sabihin, ang sabi pa dyan, their soul fainted in them. Pati yung kaluluwa mo, naghihinagpis na. Yun po mga batid. Pero meron palang solusyon. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distress. Yun po mga batid, kinakailangan na pala natin pag nandoon tayo sa area ng wilderness na akala natin wala na tayong makikita, wala nang pag-asa, nagugutom na tayo, wala na tayong mahuhugot sa buhay natin. The only solution is cry unto the Lord. Lumapit ka sa Diyos. Another one. Verse number 7. 8. Ang sabi dyan, oh, that man should praise the Lord for His goodness, for His wonderful works, to the children of men. For He satisfied the longing of their soul.
Yung pangangailangan po natin, alam niyo kapatid, yung para tayong yung batang kumakanta. Di ba? Anong kanta ng bata? Life without Jesus is like a donut. It's like a donut. It's like a donut. Life without Jesus is like a donut. There's a hole in the middle of the heart. Only Jesus can satisfy our soul. Ang tao kinakailangan humanap ng happiness. Kaya meron ka makikitang patalastas dyan at mga signboard dyan, happy hour. Ba okay ah? At yung mga tao pupunta doon sa happy hour. Pagka nakabayad ka na doon sa happy hour, kinabukasan, you are no longer happy. Kaaway mo na misis mo, wala ka ng sweldo. Naubos na yung happy hour mo. Kaya ang tao naghahanap. The longing of the soul cannot be satisfied with happy hour. Di ba yung mga kanta nung araw? Oh, pag sila po ay may problema, kakanta yan. Lonely table, just for one. Wow, okay ah. On a dark and cloudy room, pambira, inom na yan. Oh. Lasing na. Oh. Pagkatapos pagka medyo na hilo-hilo na. Ano ng kanta noon? Iba ng kanta. Ang kanta noon I started to cry and the whole world laughing. I started to laugh and the whole world crying. Oh, iba na, baliktad na. Sunod doon, mag-away-away na yun. Pag medyo malala na yung tama, iba ng music noon. When the smoke is going down. Yun, iba ng music niya. High na pala yun. Naka-sync na ng kung ano-ano. Sabi sa akin, Pastor, Kristiyano naman tayo, allowed ba yung magsigarilyo? Sabi ko, allowed. Lalo na kung ang trabaho mo, magtanim ng tabako, hindi mo naman kinakailangan magsigarilyo . Magpausok ko lang doon yung mga damo na ng tabako. Sindihan mo yan. Yung buong bahay mo, nakasigarilyo na. Bakit? Nakapunta ko doon . Sabi ko, lamok naman. Sabi lang, Pastor kinuha yung mga yung dahon ng tabako, sinindihan. Sabi ko, ito pala yung paninigarilyong talagang, yung ibang tao nagtitipid ng sigarilyo, yung talaga sinisindihan lang . Pati lamok. Patay. Oh, kita mo yan? Lamok, nawala yung lamok . Usok . Next, mabadad. Verse number 10. Such as set in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron. Anong area ng buhay ito? In the area of prison. Di pa pag nasa kulungan ka, anong gagawin mo? Such as set in darkness, nakaupo ka doon, bumisita kayo ng mga kulungan dyan, hirap silang tumayo, dahil sa espasyong ganito kalaki. Ganito kalaki. Yan. Yan. 30 kayo katao. My goodness. Tapos 5 palapag yung hihigaan nyo. Na pag ikay hihiga doon, hindi ka makatagilid. Talagang lulusot ka lang. Ganun lang. Kaya may oras. Diyan sa kainta may oras. 4 hours ka nakahiga, 4 hours yung iba nakatayo. Pagkatapos niya, ikaw naman. Grabe. Sabi ko, napakalala ng kulungan sa Pilipinas. Samantala sa ibang bansa, pag nakulong ka, may sarili kang refrigerator. At saka may budget ka pang binibigyan ka pa ng 100 euro. Kaya maraming Pilipino noon araw, dumadive doon. Gumawa ng kalukuhan. Bakit? Para makulong. Bakit? Ini 100 euro ka . Pagkatapos sa maganda pa doon, mayroong chicks papasok sa'yo, buwan-buwan. Pagkalalaki ka. Kaya gustong-gusto ng mga bilanggo nung araw, gagawa ng kalukuhan. Bakit? Ang sarap pala maging bilanggo . Kaya nga, ginawang katatawanan yan sa sa mga radio station, di ba? Anong ginawa nila? Anong gusto mo, Juan, paglaki mo? Gusto ko magiging alam nyo na yan. So dito, mabaded, ang nakalagay po dyan, such as set in darkness,
Pag ikaw po ay nasa kulungan, you sit in darkness and in the shadow of death. Naghihintay ka na lang kung kailan ka aabutan ng iyong kamatayan. Nasa kulungan ka eh. Diyan sa Medipolo, ang bilanggo dyan, yan sa provincial jail natin. Nag-preach ako dati dyan. Sa maximum area, yun talagang pinili yung mga loko-loko na tao. Na pag nag-preach ka doon, sasabihin sa'yo, Pastor, huwag kang lumapit sa bars, ha? Pag merong hingin, huwag mong huwag mo ibigay. Kaya nga yung lesson natin ng discipleship, yung sa source of light, walang stapler yan pag binigay natin kasi yung stapler pala, yun ay ginagamit nila pampatay ng kapwa-tao nila. Stapler na nga lang, ganon katindi yung utak nila, paano gumawa ng kalukuhan. Sino ba nang mag-isip sa atin pumatay gamit ang stapler? Yung bala ng stapler? Wala eh. Pero sila, ginagamit nila yan, bala ng stapler. Gagamitin pa nila yan para masira yung buhay ng tao. Grabe sila mag-isip. So ito mga kapatid, anong mangyari dyan? Pag nandoon ka, you are bound in affliction and in iron. Gusto mong lumabas, yung kalayaan mo, limitado lang. Minsan mga kapatid, tayo po ay kinukulong natin ang sarili natin. There is an area in our lives that we want seclusion, we want to be alone, we don't want others, limitahan natin yung ating freedom, limitahan natin yung ating resources. Gusto natin ikulong natin yung sarili natin at nandoon na tayo sa comfort zone natin. Na maghihintay na lang tayo ng ating kamatayan. Di ba sa Lumang Tipan, sabi ni isang mayaman, sisirain ko itong aking barn. Gagawa ko ng malaki. Mag-imbak ako ng yaman ko dyan. At sabihin ko sa aking kaluluwa, Soul, you have plenty of goods. Laid up for many years. Eat, drink, and be merry. Kaya mga kapatid, maraming tao na sa kulungan, sasabihin nila, maigi pa kami, malaya kaming naglilingkod sa Diyos sa loob ng kulungan. Kaysa niyong nasa labas, bilanggo sila sa bisyo, bilanggo sila sa kasalanan, bilanggo sila kung ano-ano man. So tayo ang tingin natin, sila po ang bilanggo, pero yung mga sa bilanggo, nagkakilala sa Panginoon, tayo naman yung nasa labas, ang bilanggo. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya po dito minsan kinukulong natin yung sarili natin, nilimitahan natin yung sarili natin sa halip na tayo ay mag-explore, sa halip na tayo ay mag-adventure, mag-travel, mag-aral, maka-experience ng buhay na ibinigay ng Diyos. Sinasarap po natin ang sarili natin. Dumarating sa buhay po natin yan, mga kapatid. We want to be alone. We don't want others. Pero sabi po ni isang presidente ng Amerika, no one is an island, no man stands alone. Each man is your brother. Each man is your friend. Hindi po pwedeng mag-isa ka lang. No, you cannot do it. Another one. In the area, verse number 18, mga kapatid. Verse number 18. Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near to the gates of death. Anong area po ito? In the area of sickness or hospital. Di ba pag ikaw ay nasa hospital, dahil may sakit ka, wala naman siguro nasa hospital ka kasi nabakasyon ka. Saan ka nabakasyon sa hospital? Sarap doon eh. Kasi magaganda yung mga nurse. Yung classmate ko ganun eh. Laging nagpapa-hospital doon sa St. Luke. Kasi nga, tuwan-tuwa siya sa mga nurse kasi pipindot lang siya, lalapit na. Sabi ko, ano sakit mo? Wala, gimmick lang to kasi ang gaganda ng mga nurse eh. Sabi ko, mamamatay ka pag na-injectionan ka na. Ayun nga, namatay na ngayon. Classmate ko yun sa Bible School. Namatay kasi gustong-gusto niya magpa-hospital dahil di ba? May magagandang nurse doon. Nako. Kaya mga kapatid, pag wala din naman kayong karamdaman, huwag kayong pumunta ng hospital. Kasi pag pumunta kayo ng hospital ngayon, nandun kayo sa ER, isang oras, 2 oras, pag na-ER kayo, paglabas nyo, 8,000 yan. Unless, may pera ka. Ay, sarap ng bakasyon ko, 2 oras lang, naka 8,000 ako. Ano yan? Pinapayaman mo yung mga...
I-injectionan ka lang naman doon. Titingnan lang yung mga vital parts, vital signs mo kung ano, di ba? Kukunan ka ng dugo, check nila yun ng konti. Oh. Akala nyo maganda, mabadad. Yung nakalagay pa sa verse 18, their soul abhorreth all manner of meat. Ang ibig sabihin po nito, a natural description of a sick man. Appetite is gone. Kahit anong isubo sa iyo, pag ikaw may sakit, laging mapait sa dila mo yan. Parang COVID, di ba? Para kaming ni Mrs. Praning, kuha siya ng mga dahon-dahon, amoyin niya. Wala talagang pangamoy. Wala. Gusto ko kang kumuha sana ng dumi ng pusa ba, tsaka ipaamoy sa kanya. Diba? Wala eh. Lahat na. Gumaya din ako. Oo, walang amoy ano. Tapos, wala naman panlasa. Ang ginawa ko, hinarbis ko yung mga serpentina. Dinuro ko sa baso. Tak! Lagay mo. Ba? Mapait ah. Nung una, pag inom ko, matamis. Sabi ko, baliktad yata yung aking panlasa. Ang ginawa ko, ginanyan ko, kinain ko yung dahon. Amaya-amaya, nawala yung mapait na. Sabi ko, ito palang gamot ng COVID eh. Wala kang panlasa, kumain ka na serpentina. Oh. Pagka naka-COVID kayo, wala kayo ng Kasi nung araw, di ba, yung gums natin, nagpuputi yan pagka tayo, nagkakasakit tayo. Yung lola ko, inaano niya yan ng tila, ginagano niya, kinakalikot niya, yung mga bata pa kami. O, para makuha yung puti na gums doon, para magkalasa ka. Ngayon, hindi na kinakailangan yon. Kumuha ka lang ng ganong karaming serpentina, saksak mo sa bunganga mo, ayun, malalasahan mo talaga yan. O. Mapasigaw ka kagad. Salamat, Panginoon, pinagaling mo ako. Sa pait ba naman mo? Oh, di ba? Isang dahon nga lang, di ba? Alam niyo isang dahon, yung kaibigan ko, ginagamit niya yan sa papaitan. Serpentina, yun, isang dahon lang. Sabi niya, Pasabong, ikaw ba nakain ng papaitan? Sabi ko, sige, kain ako. Anong ingredients mo dyan? Serpentina lang. Mabihira lagi serpentina. Pait nga. Isang dahon ng serpentina lang, pumait yung kanyang papaitan. So ito mga kapatid, pag ikaw ay may sakit, appetite is gone, and all desire for food fails. Kahit anong sarap ng pagkain, wala ka niyan. Because you are sick. Nutriment is no longer necessary. For death has seized you, seized upon the whole frame. At ikaw ay nag-iisip na, kailan kaya ako mamatay? Pag ikaw ay medyo, di ba, hirap ka nang tumayo, ang iniisip mo na kagad kamatayan. Di ba, pagka nakasakit tayo, yun ang iniisip natin, ako, delikado yata yan, di ba, mamatay na yata ako. Bakit kaya tao pag nakasakit, iniisip kagad kamatayan? Patapusan ko na yata. Hindi ba pwedeng pinalo yata ako ng Panginoon, Nagbabayad niya yata ako ng mga pagkakamali ko, Di ba pwedeng ganun lang muna? Hindi yung iniisip agad kamatayan, Ang bihira. Nako, yung girlfriend ko, yung misis ko, yung mister ko, makapag-asawa na uli ito. Ay, mapasalamat ka. Misis ko nga, tinatanong ako pag namatay ako, Dad, pag namatay ako, mag-asawa ka ba? Siyempre! Sagot ka agad, siyempre! Gusto mo, 1 week pa lang, pinaglamayan ka pa lang, magnaniligaw na ako Biruan namin dalawa. Pero yung kaibigan ko sa pagsanghan, my goodness. 2 years yung kanyang misis na nagkasakit. Meron na kagad siyang reserba. 1 month pa lang, nailibing yung misis niya, nagpakasal na siya. Yun naman yung hindi maganda. 1 month pa lang nailibing yung misis mo, mag-asawa ka na kagad. Sabi ng mga anak, ibig sabihin pa, nung si mama ay nasa hospital, may girlfriend ka na? Meron. Salbahe ka. Iniisip mo na kaagad, mamatay yung mama namin Lumayas yung mga anak. Yun ang hindi maganda. Okay? So yun po yan, mabaded. Another one, dumarating sa buhay natin that we are sick. Dumarating sa buhay natin, nagkakasakit tayo. Ang pinakamatanding sakit na maranasan ng tao is spiritual sickness.
Yun. Yung katawan, may doktor na titingin dyan. Kahit anong gawin nating saksak sa katawan natin, kita mo ang negosyo sa buong mundo. Di ba? Inaalok ka ng mamahaling toothpaste para ikaw ay puputi yung iyong ngipin. Inaalok ka ng anti-wrinkles. In-apply mo naman, lalong dumami. Bibili ka ng shampoo, misis ko. Ito dado, i-shampoo mo yan. Magkano ba yung shampoo na yan? 1.5 yan. Maganda sa buhok yan. Hindi naman pumuti yung buhok ko eh. Oh. Kahapon, nilagyan niya ng gata yung buhok ko. Sabi ko, bakit? Lagyan mo sibuyas to. Anong gagawin mo dito? Hallelujah. Sipin mo, para na magkaroon ng nutrients. So, wala rin, effect. Di ba? Kasi nga, ang katawan natin, mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, tayo talaga ay lahat papunta sa kamatayan. Every day, there are millions of cells died in our body. Pagkahapon, gaganunin mo yung mga mukha mo, may mga libag yan, those are cells. Diba? Pinawisan ka dito sa mga ganun-ganun mo, ganunin mo. Marami mga libag dyan, ganunin mo, may mga libag yan. Those are cells. Die every day. Kaya sinabi ni Pablo, I die daily. That's true. Because there are cells in our body na matay. Ngayon lang, ang ginagawa ko, kasi matanda na ako, alam mo, pagka tumatanda ka na, ito, gaganon to, sa lalaki dyan. Kaya pag natulog ako, ginaganon ko yan. Ginaganon ko. Kasi ayokong kasi lalaglag yung dito mo, di ba? Makikita mo yung mga gaganon na dito yung mga mukha. Kaya pag natulog ako, ginaganon ko, aywa, huwag ka muna. Ano yan? Tapos sabay-sabay mo ng konti, para magkaroon ng flexibility. Kita mo yung mga boxer, di ba? Bugbog yung mukha. Hindi gumaganon yung mukha nila pag tumanda eh. Kaya yung mga lalaki na nasampal ng misis, wala, hindi laglag eh. Hindi ko sinasabi, misis, mamampal kayo ha. Okay. Next, mabaded. 107. Nagkasarapan tayo ah. 107, verse number Verse number 25. For he commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves thereof. We are going to talk in the area of storm in life. Dumarating sa buhay natin, our life is stormy. Mayroong bagyo, may unos na dumarating sa buhay natin. Kaya kung titingnan po natin yan, dyan mga kapatid, verse number 23 and 24, sabi po dyan, they that go down to the sea in ships, because you cannot go down to the sea with cars, bus or train, ships. That the business in great waters, maraming tao ngayon nabubuhay sa karagatan. Nandoon yung mga HRM, di ba? Nandoon yung mga seaman. Nandoon yung mga fisherman. Nandoon yung mga shipbuilder. Nandoon sila. Nabubuhay sila doon. Nandoon yung mga cook, nagluluto. Nandoon yung mga painter, mga welder. Nabubuhay po sila. Yung mga timonel, yung mga kapitan, nandoon po sila. Nabubuhay po sila. At sila po'y papalaot po doon sa malawak na karagatan, mga kapatid. At ang sabi po dyan, that the business in great waters, so yun ang kanilang trabaho. At marami sa atin darating ang araw, we are going to do business. Kaya nga, pinag-aawayan yung West Philippine Sea. Ang laki lang naman yan, kasi laki lang din ng Pilipinas. Pero yan ay mayroong yaman. Bakit? Nandoon sa kailaliman. Sabi ng Biblia, this see the works of the Lord and His wonders in the deep. Na sa kailaliman. Pag hinukay mo pala yung kailaliman, nandoon yung mga natural gas. Lumalabas po yan at magagamit po yan sa mga tahanan natin. Kaya yan, pinag-aawayan ng tao. Bakit? May pera eh. Isipin mo na sa Palawan yung natin, yung natural gas. Japanese ang nagkontrata. Nilagyan ng pipe yan at pinalabas dito sa Batangas. Sabi ko, bakit naman ang layo? Hindi pwedeng doon lang.
Ba't kinakailangan yung refinery nandito? Nung ginawa yan, kinontrata yan ng Hapon for 20 years, walang nakakaalam na Pilipino ang mga natatrabaho, mga Haponis. Ngayon, kinukontrata yung Kaliwa Dam. Meron bang Pilipino dyan? Nagtatrabaho? Sinisigaw-sagawan ng mga Chino yung mga liburer natin. Tanong, meron ba mga senador dyan? Nagreklamo? Meron ba mga rebelde dyan? Nagreklamo? Wala eh. Kasi makakaliwa nga sila eh. Kinonstruct nila yung kaliwa din. Kita niyo mga kapatid? Napakabayas ng mundo. Nasa lupain natin, kinukonstruct. Nandiyan, pumunta kayo sa buso-buso. Pinapadaan nila dyan. Mga Chino. Hindi ibig sabihin galit tayo. Wala naman yan, tao din yan eh. Pero ibig sabihin, wala na bang marunong na engineer sa Pilipinas? Wala na bang magagaling na mga planner sa Pilipinas? Wala na bang magagaling na constructor sa Pilipinas na kinakailangan pa i-hire yung ibang taga-ibang bansa para dyan ibibindan yung dam? So ito mga kapatid, yung verse number 23 and 24, that is called the place of the storm. So the place of the storm is in the open sea. Ngayon, meron namang storm dyan lang sa, sa Laguna Lake. Meron yung storm sa atin dito. Pero ito, we are going to talk about the storms of life. Minsan, merong lugar sa buhay mo na yun ay sinalanta ng storm. Storm ng iyong pagtatrabaho. Storm ng iyong relasyon. Storm ng iyong finances. Minsan, dinadaanan niya ng bagyo ng buhay mo. At yan, hindi naman lahat ng area ng buhay mo ay binagyo. Ano yan? Pagpasok mo sa bahay, di ba? Niransak ng ng magnanakaw yung bahay mo. Sasabihin mo, parang dinaanan ng bagyo to. Pero at least, mayroon pa ring spot dyan ng bahay na yon na hindi napasukan ng na magnanakaw. Sabi sa akin, yung member sa Dios Marikina Pastor, tinanggal yung namin, aircon namin. Doon dumaan yung magnanakaw. So, anong ginawa? Aba, nagluto pa Pastor dito? Nagluto? Sabi ko, bakit mo nalaman? Kasi po, nakita sa CCTV. Sabi ko, nakita mo yung mukha. Hindi. Alam niya kung saan siya yung anggulo eh. Sipin mo, sabi niya, alam niya na para hindi makita yung mukha niya. Sabi ko, kung ako, ordinaryong tao, alam ko na kung sino yung Ibig sabihin, yung tao nagnakaw dito sa iyo, maaring nakapasok sa bahay mo. Or kasama mo sa bahay. Ganon ba yung pastor? Ay sabi ko, patingin mo sa sa pulis. Sabi niya, wag na. Kasi baka patayin pa kami. Ayun na nga lang. Anong kinuha dito? Nagluto, natulog, nag-CR. Hindi man lang plinas yung CR. Okay rin yun Nag-CR, hindi plinas yung CR. Parang mga lalaki lang dito. Tawa si JC. Okay. Diretso na tayo. Magagalit din sa akin. Verse 25. Verse 25. Dinig ha? For He commanded and raised the storm. Sino po mga kapatid? Yung verse 25, the producer of the storm. Kaya mayroong bagyo sa buhay natin, hindi po yan kagagawan ng boss natin, hindi po yan kagagawan ng teacher natin, kung estudyante ka, hindi yan kagagawan ng mga customer, huminegosyo ka, hindi po yan kapatid. Kagagawan po yan ng Diyos. He commanded the storm. Diyos po ang may utos niyan. So God is the producer of the storm. Produce niyo yung storm para sa'yo in order for you na tumibay ka. Noong araw, sinasabi natin maganda po ang gitara ng Cebu. Pero ngayon, wala na po yan. Wala ka nang marinig na gano'n. Kasi noong araw, may isang bundok doon sa Cebu na dinadaanan po yan ng bagyo. At hinahangin po yan, malakas po ang hangin dyan. Yung mga tanim po nila na langka, umuuga-uga po yan. Gumaganon-ganon, sumasabay. Kaya yung kanilang quality ng wood po nila, yung langka po nila na gitara, sinasabi nilang maganda ang quality. Kasi nga, nakapag-adjust sa weather system. Nakuha niyo ba kapatid? Kita mo yung bata na maaga pa lang, pinapaiyak, yung iyak talaga ang tining na tining.
Pagdating ng araw, singer yun. Di ba yung iyak, grabe, no? Parang mabasag yung mga bumbilya. O, kita mo yan. Pero yung bata na pagka yung umiyak lang, oh, pag kumanta niya, oh. Ay, kasi ninasanay na mag-voice out eh. Nakuha niyo ba, Dad? 26 and 27. They mount up to the heaven. They go down into the depths. Their soul is melted because of trouble. Pag ikaw ay nasa storm, your soul is melted. Mawawalan ka ng lakas. Mawawalan ka ng pag-asa. Yun po yan, mga kapatid. So yung verse 25, at 26 and 27, they roll to and fro. They struggle like a drunken man. Para ba maglakad ka, wala ka na sa loob mo. Para kang lasing na. Sabi nga nila, maigi pa tawag doon. Biro sa lasing, wala sa bagong gising. Ganun po ang lakad mo, wala ka sa sarili mo. Bakit? You are in the middle of the storm. Kaya ang tawag po dyan, the peril of the storm. Okay? At sabi dyan, then verse number 28, then they cried unto the Lord. Anong meron dyan? The prayer of the storm. So you are going to pray because you are in the storm. May mga bagyo dumarating sa buhay mo. Tinira yung kabuhayan mo. Tinira yung lakas mo. Yung health mo. Tinira yung relasyon mo. Tinira yung bulsa mo. You are going to pray to the prayer of the storm. The moment you pray, ano sunod? Nakapag-pray ka na. Panginoon, bahala ka na. Your will be done. Panginoon, nahirapan po ako sa ganito. Anong meron sunod noon? The moment you pray, the result is this. Verse number 29. He maketh the storm to calm down. So anong meron dyan, kapatid? So that the waves thereof are still. So the moment that you pray, there is peace. There is peace in the storm. Okay? Mapayapa na. Napag-pray mo na eh. Di ba? So there is calmness, there is peace. And verse 30, then are they glad because they be quiet. Sipin mo yan. Yun yung purpose ng storm. Maging masaya ka. After the trouble that you have, after the storm that you experience, nalagpasan mo yan, masaya ka ngayon. Para kang bata nagbibisikleta, nung una, natumba ka, iyak ka, nagasgasan ka, iyak ka. Nung sumunod, after how many days, natumba ka, tumatawa ka na, sisiw yan. Oh, marunong na ko yan. Nakuha niyo ba, mga friend? So, nag-improve na yung quality ng buhay mo. Pag dumating yung isang pagsubok, naranasan ko na yan. Sisiw na sa akin yan. Nung namatay yung kaibigan ko, nandun kami sa ospital. Ang anak niya, nasa ospital for 8 days. Maitim-itim na. Sabi ko doon sa doktor, Dok, anong pag-asa ng bata? So sabi ko sa kanya, wag mo ipakita sa misis mo na iiyak yun. Tayo lang mag-usap. So nandoon kami dalawa. Sabi niya, kausapin mo, doktor. Sabi ko, Dok, ano ang chance ng batang ito? Ay, mabubuhay yan for 1 month, 6 months pinakamatagal, mamatayan. Life support, 6 months. So nakita ko yung bata talagang 8 days old. Nangingitim na yung labi, hirap na hirap huminga. Makita mo yung hinga niya, di ba? Yung parang dahil sa tiyan, diretso dito, hirap na hirap. Sabi ko sa kanya, maghintay ka ba na 6 months na ganyan makita yung anak mo? Or 1 month? Sabi niya, gusto ko nga, kunin na lang Panginoon yan eh. Kaysa makita kong nahihirapan yan. Sabi ko, Dok, anong solusyon nito? Sabi ng doktor, solusyon yan, di lumabas tayo. Patayan. Sipin mo yan. Yung bituka, labas. Labas yung bituka. Walang nabuo na tissues dito. Sabi ko, paano yan, friend? Sige, kausapin mo yung doktor. Kaya mo?
Ay, kaysa naman humaba yung, paghihirap ko. Nakuha niyo ba yun? Sabi ko, hindi humaba ang paghihirap mo. Humahaba yung bill mo. Lalo yung dalawa paghihirap mo. Ganun yun, di ba? Hahaba yung bill mo, dalawa na paghihirap mo. E di mamamatay din naman. Sabi ko sa doktor, Dok, do the best for the child and for the family. Sabi doktor, okay. Ganun lang. Sinilip namin, maya-maya, wala na. Sabi ko, bili ako ng plywood. Gagawa ko ng kabaong. Hindi, ako ang gagawa, bumili ka. Sipin mo, siya na yung namatayan. Siya pa yung naglalagari. Sabi ko, ako na nga eh. Hindi, ako. Siya sukat pa yung bata niya. Sabi ko, ayos to ah. Sipin mo yan. Ikaw na tatay, ikaw din yung gagawa ng kabaong ng anak mo. Pero ako naman yung bumili. O, di ba? Siya nila. Dadalhin namin simenteryo. Sabi ko, ako na mag-service. Hindi. Ako na mangaral. Kaya mo, kaya. Akin yung bata. Ako na. Hindi, kaya ko pa yan. Sipin mo siya rin. Siya na nga naglagay ng bilari ng kabaong, gumawa ng kabaong. Siya na rin yung nagbitbit ng bata niya. Pagdating simenteryo, siya na rin yung nag-preach. Okay ah. All in one. O, di ba? Bakit? Kaya niya. Nakuha niyo mga kapatid? Kung sa'yo yun, maglulupasay ka. Di ba? Maglulupasay ka, iiyak ka, and you are going to question God why it happened to you. Storm. Pero nang matapos yun, kasi nga, verse 30, yun yung purpose ng storm. Okay? Verse 32. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His marvelous work. Verse number 32. Dahil nakalagay na, di ba? Let them extol Him also in the congregation. So dito mga kapatid, in the area of congregation, nasubukan mo na yung storm, nasubukan mo na yung wilderness, nasubukan mo na yung prison, nasubukan mo na yung sickness. Ito naman, in the area of congregation. You are now in the congregation. You are now in the church. Maraming tao ngayon ayaw ng church. Church is never been in their mind. May mga tao na sa buhay nila, 3 bisis lang nakarating na simbahan. Nung bininyagan siya, nung kinasal siya, at nung namatay siya. Sipin mo, may mga taong ganun. At least nakasimba daw siya ng 3 bisis. Kahit ayaw magsimba ng tao, kakalabdarin ka ng kaibigan mo, ayaw mo talaga. Pero pag namatay ka, hindi ka nakalagdarin. Buhatin ka na ng mga kaibigan mo. Papasok sa simbahan. And yet, maraming tao yun ang ginagawa. Church has never been in their vocabulary. Ito po yan, mga kapatid. Kaya dito, in the area of congregation, dapat ito yung church life natin. Pagandahin natin yung church life natin. Ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Ibigay natin yung oras para sa Diyos. O ang oras nga, tayo po ay nagtatayag sa oras natin. That is 2 hours and 40 minutes a day. Ibibigay natin sa Diyos. Kaso lang, nobody is doing that. Amen, mga kapatid? Nobody is tithing the hour. Nagbibigay lang tayo doon sa pera. Nakuha niyo ba yun? Kaya minsan sabihin nila, kayo talaga, mga mukhang pera na lang kayo. Kasi yun ang alam natin eh. Bakit hindi natin ibigay sa Diyos yung oras para sa Diyos? Maraming tao ngayon, nasaan? Nasa mall kasi may sale eh. Kasasahod lang kahapon yata eh. Sa araw, di ba? Oh. Nandoon sila ngayon. Bibilangin natin ilan ang Kristiyano nandoon. Mas marami. Kaya nga yung isang Kristiyano, mayroong nakawan doon sa mall. Natamaan siya ng baril. Na-hospital siya. Nag-iniyak-iyak sa pastor niya. Pastor, di ba ang Diyos natin ay makapangyarihan? Tama ka, kapatid. Di ba ang Diyos natin is everywhere present? Tama, kapatid. Bakit po ako natamaan? Walang hiya ka eh. Bakit? Kung nasa church ka ba, matatamaan ka? Opo, pastor, matatamaan ako na sermon mo. At least sermon lang yun. Amen, mga kapatid? Ang natamaan sa'yo kaluluwa, ibahala yun. Ang natamaan sa'yo physical. Oh,
Pag physical, kailangan mo ng doktor, kailangan mo ng ospital. Pero pag spiritual ang natamaan sa'yo, mag-pray ka lang, gagaling ka na. Amen mga kapatid? Tapos na eh, magpakumbaba ka lang, natamaan ka. Tapos na yun. Pero kung ang baril natama dito sa tainga mo, aba, tainga, matamaan to? Magkaroon ka ng malaking earring dyan. Butas yan. Masarap noon, mabibingi ka. Kaya yun po yan, kapatid. Kaya dapat, may mga tao, they are atheists. May mga tao, mga skeptics. Ang mga skeptics, ito yung mga tao na hindi ko alam kung meron o walang Diyos. These are people who are skeptics. Ayaw nila doon sa church. Kasi pag sa church, natitisod ako sa mga membro. Paano pag tinignan ko para mga banal? Pag sa labas, hindi naman. Tinitingnan mo kasi ang tao eh. Kaya nga sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen mga kapatid? Walang tinuturo ang Biblia. Tumingin ka sa tao. Tumingin ka sa membro. Walang ganun. Tumingin ka sa pastor. Pag tumingin ka, matitisod ka sa akin. Tama mga kapatid? Bakit? Yung kalabaw nga, apat ang paan, nadudulas pa eh. Oh. Yung butiki nga, pagapang-gapang dun eh. Nahuhulog pa eh. Bakit? Sabi nung bata, butiki, ang galing mo ah. Siyempre, butiki ako eh. Pumalakpak ka nga, pumalakpak kayo, nalaglag. Kaya mahirap pag pinalakpakan ka na ng tao, malalaglag ka din, di ba? Mahirap yun. Last. In the area of abundance. Yung bang sagana ka, dumarating sa buhay mo na meron kang kasaganaan. 35 and 38, hanggang 38 mabuhay. Ito mo sabi dyan sa verse 35, He turned the wilderness into a standing water. Yung pinag-aralan natin na wilderness, nagkaroon ngayon ng mga bukal. Nagkaroon ng tubig. Yung bang kanina, nasa isip mo, buhay mo, puno ng pagsubok. Tuyong-tuyo ka. Ngayon naman, sumusubra naman yung pagpapala sa'yo. Kaya mag-ingat ka, mapatid, pag walang-wala ka, mag-ingat ka rin kung sagana ka. Hindi yung sagana ka, isbi. Sagana ka, empty. O, di ba? Doon ang pinupuntahan mo. Pag walang-wala ka na, sayang yung mga resibong to, ah. Binibilang mo na yung mga resibo. O, di ba? Ginagastos mo sa kawalan. Kaya dapat mag-ipon. Hindi lahat ng pumasok sa iyo, gastusin mo, ipunin mo naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas mayayaman yung mga tao na sa probinsya kasi yung pagkain nila sa paligid lang. Kung kakain ng itlog, nandyan lang sa paligid nila. Magtinula, nandyan yung manok, huhulihin mo lang. Nandoon yung papaya, nakasabit. Nandoon yung malunggay. Ang trabaho mo, katayin mo. Katamaran na lang. Nakita niyo mga kapatid, nandoon sa paligid lang. Nandoon lang yung talong, nandoon lang yung sitaw, nandoon lang yung okra. Pastor, nakakagutom naman, pinakbit na yun na. O, di ba? O. Yeah, nandoon na sa paligid. So, ano sabi dyan mga kapatid? Number 35. And the dry ground into springs, water springs. And he make it the hungry to dwell, and they may prepare a city for habitation. And sow the fields and plant vineyards, that may yield fruits to increase. He blessed them. Dumarating mga batid ang buhay na ikaw ipagpalain ng Panginoon. You just wait your moment. You just wait that God will bless you. Pero ang tanong dito, ba't ka hindi pinagpapala? Kasi hindi ka pa prepared. You are not prepared to accept the blessing. Baka pag ikaw ay binigyan para yung anak mo, di ba? Daddy, pahingin ako ng pera. Bili ako ng yung maliliit pa sila, di ba? Anong hinihingi? Pera na maliit lang, piso bigyan mo. Pero ngayon, bigyan mo yung anak. Di ba, anak ko si Charles. Oh. Hingi ng pera yan. Ano sabihin yan? Saan yung pangkape ko? O, di ba? Kukuha ka na napakape. Sa mamasahe ko. O, kukwentahan ka. Sabi ko, buti na lang, hindi sabay-sabay itong mga ito. Kung sabay-sabay, problemado ako nito. Baka tatanda ko lalo nito.
Iyahanga ko kay Brother Terso. Maganda talaga yung maaga-aga mag-asawa eh. Kita mo, pariha lang kami ni Brother Terso. Ako mayroon pang 10 years old. Si Brother Terso nakangiti na eh. Kita mo, si Brother Terso, pareha kami ng edad, siya ngayon, apostol na. Ako pastor pa rin. Apostol, di ba? Nag-aabo na, nag-aalaga na ng apo. Apostol. Apostolic na yun eh. Pagka nagka-apo na kayo, apostol na kayo. Oh. Biruan namin yan mga pastor. Pastor, graduate ka na ba pastor? Di pa. Sabi isa, ako, apostol na ako ngayon eh. Oh. Ibig sabihin, nag-aalaga ng apo. Apostolic profession. Yung po yan, mabadil. So ito yung mga blessings ha. So the moment in the area of life, in the area of abundance, sagana ka ngayon, kung pinasagana ka ng Diyos, sabi sa verse number 38, He blessed them so that they are multiplied greatly. Pinagpapala ka ng Panginoon. And suffereth not their cattle to decrease. Yung mga assets mo, hindi bumababa, lalong umi-increase. Dati-rati, bisiklita ka lang, ngayon betek ka na. May betek ka na ngayon. O, di ba? Sipin mo yan. Dati-rati, 2 wheels ka lang. Ngayon, 4 wheels ka na. O. Kaya kayo mga estudyante, mag-aral kayo maigi. Ulitin ko lang yung sermon ko nung Thursday. Pag nag-aral kayo, makatapos kayo. Tama? Pag nakatapos kayo, magtrabaho kayo. Pag may trabaho kayo, may pera kayo. Pag may pera kayo, lagay nyo sa bulsa. Hindi lahat dito. Dito naman. Dito. Kasi pag dito lahat yan, wala ka talaga. Dito. Pag may dito ka, makabili ka na ng Mirage. Oh, ganun lang kasimple. Di ba? Mag-ipon kayo. Magtrabaho. Kaya yun yung sinabi ng Biblia eh. He blessed them also. Darating ang panahon na pagpalain ka ng Diyos. Pero mga kapatid, pag dumating na ikay pagpalain ng Diyos, handa ka ba sa pagpapala? Kasi maraming Kristiyano, pag pinagpala ng Diyos, nawawala na sa simbahan. Nakakalimutan ng Diyos. Kaya nga yun ang kabilin-bilinan ni Moses doon sa mga Israelita. Sabi niya, pag dumating kayo doon sa lupang pangako at kayo ay makapagtanim na ng mga ubas at yung mga ubas na yun, namunga na at nakapitayo na kayo ng mga bahay ninyo at nagsipagtamaan kayo. Beware that ye forget the Lord. For it is He that giveth you power to get wealth. Tanong, nasaang area ka ng buhay ngayon? Are you in the area of wilderness? Are you in the area that you are in prison, being alone? Are you in the area that you are sick? Are you in the area right now that you are tested with a storm? Or you are in the area of church life? Na-enjoy mo yung pagsisimba mo? You are happy serving the Lord? Or you are in the area right now of abundance? Be prepared. Tumayo po tayo mabuded at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa palaala po ninyo. Salamat yung salita. I pray the Father na pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo. Habang lahat ay nakayukan, nakapikit na matay. There is something for you today and God speaking to your hearts right now. What kind of area in life you are facing right now? I know for sure that you are in the area of abundance. God is starting to bless you. But never forget the one who blesses you. Your life is not yours. Your strength is not yours. All the things that you receive from the Lord is not yours. Receive it with thanksgiving. Receive it with happiness and joy in your heart. If God has something for you today, you are reminded by God's word, maybe you are in the middle of storm right now. It is God who made the storm for you in order for you to be strong. Lumapit ka because there is peace after that.
there is happiness after that. Sige po mga kapatid, if there's something for you and God speak their heart right now, feel free to come. Talk to the Lord in prayer. Sige po. We thank you, Father. Reminders sa buhay po namin. Maybe, there are times or moments in our lives we experience those. All those things happen for a reason. In order for us to be strong, tried and tested by the storms of life. I pray, Father, na yung mga anak mo ninyo dito, patuloy na maglingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalit. Mga kapatiran po namin na walang hanap buhay, di ka na hanap buhay, manangina pala kasi makaramdaman, pagalingin, at makita nyo ang bawat sa amin. Masaya. Mga kapatiran, mga young people sa pag-aral, bigyan ng katalinuhan. Yung nababiyahe lagi, bless them, O Father. At dalagin ko po na pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo. There is always joy in our hearts as we serve you from day to day. Lahat na ito aking dadalangin pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo, Diyos at tagapagligtas. Amen. God bless us all. Okay? Please